Nagsilong-daga ng mga gabunan na yon para sana pagtulong-tulungang kuyugin si Glenn. Ngunit walang nagawa ang iba sa mga ito nang pakapitan na yon ng mga tigalpong usal ni Glenn at Jacob. Bago pa makalapit sa kanila ang mga ito, sumadsad na ang mga ito sa lupa habang namimilipit sa sakit. Kasabay noon ang pagpataw ni Jacob sa mga ito ng mga pamakong dasal, dahilan upang di na makagalaw ang mga yun sa kanilang kinalagpakang lugar. Si Glenn naman noon ay binunot ang isa niyang pistola habang hawak din niya ang machete. Nakipagpisikalan ito sa mga gabunan gamit ang kanyang bilis at kunat ng kanyang kabala sa katawan. Pinagtulong-tulungan siya noon ng dalawang gabunan, subalit walang kakayahan ng mga ito na pangibabawan ang orasyong kalasag ni Glenn. Makalmot man siya ng mga ito, di yun gaanong bumabaon sa balat ni Glenn. Samantalang si Sed kasama ang mga mandurugo ay pinagtulungan ang mga gabunang kumakalaban sa kanila. Kaya naman walang kahirap-hirap na napapaslang nila ang mga ito. Si Sed ang bumabalibag sa mga gabunang yun habang ang mga mandurugo ang lumalapa sa mga ito. Sinisip-sip ng mga mandurugo ang dugo ng mga gabunang yun hanggang sa matuyot ang katawan ng mga ito. Nang sa di sinasadyang pagkakataon, bumukas ang depensa ni Sed. Kaya naman natamaan siya ng mga pagsapak ng mga gabunan sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Na siya namang nagpabagsak kay Sed. Agad din namang tumayo nun si Sed nang makita niyang kukuyugin na siya ng ibang gabunan. At nang akma na siyang dadakmain ng isang gabunan gamit ang matatalas nitong kuko, agad niyang iniwasan yun at agad na binigyan ng malakas na pagsapak na tumama sa sentido ng gabunan na siyang nagpatalsik dito. Dahil sa lakas ng pagsapak nun ni Sed, nawalan na ng ulirat ang gabunan na yun habang natirik ang mata at nakabuka ang bibig habang nagdurugo pa ito na nakahandusay na sa lupa. Mabilis naman yung nilapitan ng isang mandurugo na kasama ni Sed at walang sawang sinipsip ang dugo nito gamit ang dila ng isang mandurugo. Natigilan ang iba pa nung gabunan habang sinisipat ang iba sa mga ito na wala ng mga buhay at tuyot na ang katawan. Sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo mula sa mga gabunan, mabilis silang nakakabawi ng kalakasan. Maya-maya pa, pinagtulungan ng 5 mandurugo ang isang gabunan sa pangunguna ni Ivan. Si Sed ay hinaharap ang 2 pang gabunan habang sinasabihan ng, "Ano ba yan? Paubos na kayo. Parang wala namang kaming nadamang bagsik mula sa inyo. Sa palagay ko nga, mas malakas pa sa inyo ang mga kaibigan naming ikugan sa aming lugar." Wika ni Sed sa 2 gabunan na nababakas na ang takot sa pagmumuka ng mga ito. Samantala, ay kasalukuyan pa rin nakikipagpalitan ng atake sa 2 gabunang pinagtulungan siyang kalabanin. May mga banggas na rin noon si Glenn dahil sa iilang atake ng mga ito sa kanya na di niya nagagawang masangga ng husto dahil sa bilis din ng mga gabunang kumilos. At ang mga gabunan naman ay may mga sugat na din dahil sa nadaplis-daplis na pagtama sa mga ito ng machete at baril ni Glenn. Dama niyang nanghihina na ang mga ito dahil sa apektado pa rin yun ng mga orasyon na gamit ni Glenn. "Ginoo, madali ka! Malapit nang umabot sa limitasyon ang pagsanib ko sa'yo. Baka pag natagalan ako masyado sa katawan mo, baka di mo na ako ulit makasama ng mahabang panahon."
dahil sa pagkaubos na ng espiritual kong enerhiya. Pag-uwi ka nun nilatog sa isipan ni Glenn. Ah, ganun ba? Malalakas kasi ang uri ng mga aswang na kasalukuyan nating kalaban sa lugar na ito. Pero sige, gagawin ko ang lahat para agarang wakasan ang buhay ng mga demonyong ito. Sagot ni Glenn kay Latoga. Sa pag-uwi ka nun ni Glenn, inusal niya ang isang malakas na orasyong itinuro sa kanya ng kanyang maestro. Kahit alam niya kung ano ang epekto nito sa katawan niya, pinilit pa rin niya yung usalin. Sa pagbigkas niya ng orasyong pantawag ng kidlat at lahat ng orasyon para sa kabal, halos natigilan ng lahat. Maging si Jacob ay napatingin sa kanya habang kita ang pagkabahala sa pagmumuka nito. Dahil alam na alam niya ang epekto ng usal na yun sa katawan ng nagtatangan nito. Kapag di sapat ang puder at kabal nito sa katawan, maaari siyang balikan ng abilidad ng orasyon na yun at maaari siyang maparalisa. Kung sakaling di kayanin ng kanyang katawang lupa ang lakas ng ganoong klaseng abilidad. Maging si Sednon ay nabigla sa pinakawalang presensya ni Glenn at nanlaki ang kanyang mga mata, ngunit nakangiti siya sapagkat naman niya mula sa kaloob-looban ni Glenn na makakaya nitong kontrolin ang abilidad na pinakawalan nito. Matapos masambit ni Glenn ang orasyon, binalot ng kakaibang enerhiya ang kanyang hawak na machete at nagkaroon ng liwanag na humulmang latigong gawang espiritual na imahe ng kidlat. At dahil sa ginawa ni Glenn, halos manginig na ang kanyang braso noon kung saan hawak niya ang macheteng binalot ng kapangyarihan ng kidlat. Kaya naman, binitawan na niya ang pistola at dalawang kamay na hinawakan ang kanyang sandata upang piliting makontrol ang bagay na yun. Nagdurugo na rin ang butas ng ilong niya noon sa tindi ng aurang kanyang pinapakawalan. Mukhang ang abilidad mo, Antingero, ang siyang papas lang sa'yo. Uwi ka ng isang gabunang kaharap ni Glenn. Naisin man ni Jacob na lapitan si Glenn upang pigilan ang orasyong pinakawalan nito. Subalit di niya na nagawa iyon dahil sa hinarang na siya ng dalawang gabunan. Sina Sed at ang mga mandurugo naman noon ay lumayo na habang bitbit ang ibang katawan ng ibang gabunan na mga wala ng buhay at tuyot na ang katawan. Samantala, sa sobrang pag-aalala ni Jacob kay Glenn, wala na siyang nagawa kundi tarakan ng sibat ni Atardar ang dalawang gabunan na nakaharang sa kanya. Sa pagkahandusay ng dalawang gabunan na yun sa lupa, mabilis niyang tinungo si Glenn upang pigilan ang paglaganap ng kapangyarihan ng kidlat sa katawan nito dahil sa maaari niya yung ikamatay. Sinigawan niya noon si Glenn. Glenn! Glenn! Pakawalan mo na! Bilis! Sigaw na may halong pag-aalala ni Jacob kay Glenn. Nang marinig ni Glenn ang sinabi ni Jacob, pilit niyang iwinasiwas ang kanyang sandata na nababalot ng espiritual na enerhiya ng kidlat kahit na nagdurugo na ang kanyang ilong at nagbubuga na siya ng malapot na mapupulang likido sa kanyang bibig. Nang makita naman ng mga natitirang gabunan na kinaharap si Glenn, tatakbo na sana papalayo ang mga ito. Nang makita nilang iwinasiwas na ni Glenn ang hawak nitong espiritual na sandata, subalit huli na para gawin nila yun. Dahil sa pagwasiwas ni Glenn ng kanyang sandata, saktong paghakbang ng mga gabunan para tumakbo. Tumama sa kanilang katawan ang espiritual na latigong kidlat na tinawag ni Glenn. Pagtama nun sa katawan ng dalawang gabunan, nagkikikisay ang mga ito habang sumisigaw.
Umuusok ang katawan ng mga yun habang lumilikha ng tunog na parabang tinamaan ng malakas na daloy ng kuryente hanggang sa tuluyan ng masunog ang katawan ng mga ito at bumagsak sa lupa nang nakatirik ang mga mata habang umuusok ang mga bunganga nito. Samantala ay kinalabutan ng mga mandurugo nun dahil sa kanilang mga nasilayang kaganapan. Pati si Sed ay di rin makapaniwala dahil sa naramdaman niyang mapangwasak na presensyang ipinamalas ni Glenn na halos pantayan ang abilidad ng kanyang kaibigang si Jacob. Subalit matapos pakawalan ni Glenn ang tinawag niyang espiritual na sandata, kasabay nun ang pagbagsak niya na sa lupa at ang paghiwalay sa kanya nila Toga na nanghihina. Nagdidilim na ang kanyang paningin noon dahil sa labis na pinsala ng kanyang katawan mula sa usal na kanyang pinakawalan. Habol hininga na siya noon habang nakahiga sa lupa habang bumubulwak ang dugo sa kanyang bunganga. Mabilis naman siya noong tinungo ni Jacob. "Glenn! Glenn!" Pagtawag ni Jacob sa pangalan ni Glenn dahil sa unti-unti na itong nawawalan ng malay tao. Ang huling narinig na lamang ni Glenn ay ang pagtawag sa kanyang pangalan ng kanyang maestro at ang malalim na paghinga nila Toga na nasa kanyang tabihan lamang. Sa pagkawala ng ulirat ni Glenn, di na niya alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lamang siya noon sa isang di pamilyar na lugar. Maliwanag, maaliwalas, maraming magagandang tanawin at napakasaya ng buong paligid. At nakakita siya ng mga parang sanggol na nilalang na may mapuputing mga pakpak na masayang naglalaro habang nagsisiliparan sa paligid. At sa unahan niya, nakita niya ang isang hagdanan at nang masipat niya ang pinakaibaba nito na natatakpan ng napakaputing bagay na animoy mga bulak. Nagulat naman siya nang may magsalita sa kanyang likuran at tinanong ang kanyang buong pangalan. Agad siyang napalingon at sa paglingon niya, ang unang bumungad sa kanya ay ang isang higanting pintuan na gawa sa ginto. Agad siyang napatingala nun upang sipatin kung gaano kalaki ang pintuang yun. Subalit natigilan siya nang may muling magsalita at muling tinanong ang kanyang pangalan. "Ginoo, ano ang iyong pangalan? Maaari ko bang malaman?" Wika ng isang lalaki sa napakabanayad na tinig, pero di niya magawang masipat ang muka dahil sa labis nitong pagliliwanag. Ayon kay Glenn, nakikita niya ang kasuotan nito na puting-puti na mahabang tela at may sintrong gawa sa ginto. Naaaninag niya rin ang putong na korona nito na gawa naman sa ginturing dahon. Ngunit ang pagmumuka nito ay di niya magawang maaninag dahil sa labis na liwanag na nililikha nito. May hawak din yun na tela, isang libro, at sa balikat ng nilalang na yun ay may nakahapon na isang puti na napakakisig na manok. Ilang segundo pa ang lumipas, sinagot naman niya ang nilalang at binigkas ang kabuuan ng kanyang pangalan. Glenn Torres po, Ginoo. Sino ho ba kayo? At nasa ang lugar ho ba ako? Kanina lang ho kasi, wika ni Glenn na hindi niya na naituloy pa dahil sa bigla niyang naisip ang mga huling nangyari bago siya nawalan ng malay tao. Patay na ba ako? Kaluluwa na lang ba ako? Nababahalang wika ni Glenn sa kanyang sarili. Muli namang nabaling ang atensyon niya noon sa kausap niya nang sabihin nito sa kanya na, "Ginoo, di mo pa oras. Ano ang iyong ginagawa dito sa bungad ng tahanan ng Diyos? Bumalik ka sa lupa."
Marami ka pang gagampanan bilang isang tao. Wika ng kanyang kausap. Tapos ay marahan siyang nilapitan nito at tila ba akma siyang itutulak pa ibaba sa hagdan nang may isang tinig na kanilang narinig habang nagwiwika ng Mawalang galang laho, punong bantay. Ako ho ang dahilan kung bakit napadpad dito ang kanyang kaluluwa. Bago niyo ho siya ibalik sa lupa, maaari ko ho bang makausap muna siya? maalumanay na tinig ng isang lalaki. At maya-maya pa, nasipat ni Glenn ang paglapit sa kanila ng isang nilalang na may anyo, ngunit may nagliliwanag itong malalapad na pakpak at may baluti din ito na gawa sa purong ginto. May hawak din yung sandata na halos 1 metro at kalahati ang haba. Halos doble din sa kanya ang taas nito at nababalot ito ng napakabanal na presensyang di niya kayang sukatin at nagdadala din ito ng napakabangong amoy. Ngunit gaya ng nauna niyang nakausap, di rin niya magawang masipat ang pagmumuka nito. Kinikilabutan na noon si Glenn dahil sa di siya makapaniwala sa kanyang mga nasisilayan. At sa puntong yon, napagtanto niyang isa nga lang siyang kaluluwa at ang lugar na kinaroroonan niya ay ang entradang pinto ng palasyo ng Panginoon. At ang nilalang na nasa harapan niya at yung kausap niya kanina lamang ay mga alagad ng tagapaglikha ng lahat. Tao, huwag kang matakot. Halika, may sasabihin lang ako sa'yo bago ka bumalik sa lupa. Wika ng nilalang, nakaagaran namang sinunod ni Glenn. Di niya alam pero para bang kusang sumusunod ang kanyang espiritu sa bawat sabihin ng nilalang na yun. Makalipas ang ilang segundo, dinala siya ng nilalang na yun sa isang lugar na mayroong magagandang tanawin. Maraming mababangong bulaklak sa paligid. May mga punong napakayabong at nagsisikinangan. Marami din ang nilalang na lumilipad sa buong kapaligiran. May mga maliliit na parang tutubi, subalit kung sisipatin mong maigi ay may wangis yun ng isang tao. Napakagaan din ng pakiramdam niya sa lugar, na para bang wala man lang siyang dinadamdam na mabigat sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang pang segundo, nabaling ang atensyon niya noon sa kanyang kasama na halos doble ang taas sa kanya. Nang magwika ito ng, Tao, marahil ay alam mo kung bakit ka narito sa lugar ng ating ama. Tinawag mo ang aking kapangyarihan ng di ko inaasahan. Kaya't di ko nagawang kontrole ng kidlat nang bigla na lang itong bumulusok sa lupa at bumalot sa pagkatao mo ng buong buo. Humihingi ako ng patawad, Ginoo. Ngunit alam kong marami ka pang dapat tapusin at gagampan ng tungkulin sa lupa na di mo pa naisa sa katuparan. At bilang ikaw ang pinili ng aking mga kaibigan sa lupa upang pangalagaan ng aking mga kagamitang inihulog sa lupa para puksain ang mga kampo ng kasamaan na nagbabalak pagharian ang sangkatauhan. Muli kitang bubuhayin, Ginoo. Ituturing mo itong pangalawang buhay mo na ipinagkaloob sa iyo ng ating amang may likha ng lahat. pag-uwi ka ng higanting nilalang na may gintong baluti at liliwanag na mapuputing pakpak na parang sa kalapate. Ikinalulugod ko po ang inyong kagustuhan na ako ay muling mabuhay, Ginoo, para po sa mga minamahal ko sa buhay at sa mga tao na rin. Tinatanggap ko po ng buong buo ang tungkuling inyong iniatang sa akin. Sagot ni Glenn habang manikluhod sa harapan ng isang anghel na tagapaglingkod ng amang may likha. Dahil sa oras na yon ay napatunayan niya ang kanyang sarili na isa nga siyang kaluluwang umakyat sa langit nang wala sa oras.
At sa isang iglap ay muli silang bumalik sa harapan ng isang malaking gintong puno na ayon sa bantay ay ang bukana ng tahanan ng Diyos. Walang imik siya noong nilapitan ng bantay doon at marahang itinulak pa iba sa hagdanan. Akala niya ay magpapagulong-gulong siya doon, subalit pagkahawak sa kanya ng bantay, bigla na lamang siyang tila ba nahuhulog ito sa napakataas na lugar at tanging mga ulap na lamang ang kanyang nasisilayan habang patuloy na nahuhulog. Hanggang sa natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na nakahiga sa isang papag na nasa loob ng isang kubo. Sa paghinga niya noon ng malalim, sabay bangon, laking gulat ng mga nakapaligid sa kanya habang nanlalaki ang mga mata. Agad na lumapit sa kanya noon si Jacob at agad na nagwika ng, Glenn? Glenn, salamat buhay ka. Mahabaging ama, isa itong himala. Wika ni Jacob habang mahigpit na nakayakap kay Glenn. Manong, pahingi po ng tubig. Nanghihinang wika ni Glenn. Agad din namang may nag-abot sa kanya noon ng tubig na maiinom. Mabilis niya itong nilagok dahil sa labis na pagkauhaw at dahil sa napansin ni Glenn na parang gulat na gulat ang kanyang mga kasama sa kubo. Doon ay sinabi sa kanya ni Sed ang nangyari sa kanya matapos niyang tawagin ang kapangyarihan ng kidlat. At doon ay nalaman niya rin na halos 5 araw na siyang walang malay at di humihinga. Ngunit nananatiling buhay ang kanyang mga gamit at di siya iniiwan ng kanyang gabay. At doon naman sa puntong yun ay nagkwento si Glenn tungkol sa mga nangyari noong siya ay isa na lamang kaluluwa. Nang marinig ng lahat ang kanyang kwento, manghang-mangha ang mga ito at halos di makapaniwala, lalo na ang kanyang maestro na si Jacob. Totoo ba, Glenn? Nakaharap mo ang anghel na hari? Yung hari ng kidlat? Si King Metatron? Tanong ni Jacob. Di ko ho sigurado, manong eh. Di ko ho nagawang itanong kung ano ang kanyang pagkakakilanlan. Basta ang huli ko na lamang hong naaalala ay nung nahulog ako mula sa mataas na lugar at doon na ako nagising. Teka, ano nga po palang nangyari sa digmaan? Sagot naman ni Glenn. Doon ay inilahad sa kanya ng kanyang mga kasama na matagumpay nilang nagapi ang hukbo ng demonyong sumalakay sa baryo ng mga mandurugo. At ipinasasabi na rin sa kanya ni Corazon ang buong puso nitong pasasalamat sa kanya sa malaking tulong na ibinahagi niya sa naganap na engkwentro. Manong, nasan na ho ba tayo? Tanong ni Glenn. Andito na tayo sa ating baryo sa Silay, Glenn. At nga pala, huwag mong alalahanin ang alaga mo. Andyan lang siya sa tabi mo. Nga pala, ang sarangay ang siyang nagdala sa atin dito. Hinihintay ka niya, Glenn. Isa din siya sa umasang magising ka para sa digmaang kakaharapin nyo sa inyong bayang pinagmulan. Matapos ng kanilang pag-uusap, biglang nakaramdam si Glenno ng kakaiba sa kanyang katawan na tila ba biglang napuwi ang kanyang panghihina at nagkaroon ng lakas at sigla ng katawan. Masaya naman siya noong pinagmamasdan ni Jacob nang nakangiti habang nagwiwika ng, "Di na nakapagtatakang galing ka sa lugar ng ating ama. Sa muli mong pagkabuhay ay para ka na ring muling isinilang sa ating mundo, Glenn." Wika ni Jacob. Agad naman na lumapit noon si Glenn sa kanyang maestro at yumakap. Lumapit siya noon kay Sed na tahimik lang sa isang sulok at nagpasalamat.
at nagsabing, "Isa hong karangalan ng nakasama ko kayo sa mahabang panahon. At salamat sa lahat ng mga bagay na itinuro nyo sa akin. Huwag ho kayong mag-alala. Hinding-hindi ko ho kayo malilimutan. Naging parte ho kayo ng isang napakagandang alaala. Maaari na ho ba akong magpaalam sa inyo, Manong Sed at Manong Jacob? Napagpasyaon ko na ho kasi na sa oras na ito, uuwi na ako sa aming bayan upang tapusin na ang mga problemang aming kinakaharap. Panahon na para kami naman ni Andras ang magtuos." Sige Glenn, kung yan ang nais mo. Basta kung malagay ka sa alanganing sitwasyon, panatilihin mo ang kapanatagan ng iyong pag-iisip upang sa ganon ay di ka magpadulos-dalos sa iyong gagawin. Glenn, nais ko ring sabihin sa'yo na lalo't nadawit ka sa pangalan naming dalawa, maging handa ka. Dahil habang lumalakas ka, ay dumarating din ang mga kalaban dahil sa mga tangan mo. Maging mapanuri ka sana sa iyong kapaligiran, Glenn. At sa mga taong iyong makakasalamuha, ay mas mabuting kilalanin mo muna ito ng gusto bago mo ito pagkatiwalaan. Sige na, Glenn. Kapag nataong di mo kayanin ang iyong mga kakaharapin, huwag mong kakalimutan na tumawag sa ating Ama. Naghihintay na lumapit ka sa kanya. Pangungusap ni Jacob kay Glenn. "Glenn, sa halos mahigit 1 taon tayong nagkasama, itinuring ka na rin naming kadugo, kapatid at kapamilya. At sa dami rin ng naitulong mo sa amin, hinding-hindi ka namin makakalimutan. Markado na kita, Glenn. Subalit huwag kang mag-alala. Ang marka ko sa iyo ay siyang magpapaalam sa akin at sa amin kapag nangangailangan ka ng tulong. Sige na, Glenn. Mag-iingat ka. Naway magtagumpay ka." Pag-uwi ka naman ni Zed matapos ng naging pag-uusap nila. Tuluyan na ngang nagpaalam si Glenn sa mga ito. Masayang masaya ang lahat habang pinagmamasdan siyang papalayo. Makalipas ng ilang minuto, narating na niya ang pinagpahingaan ng sarangay. Agad naman yung lumitaw sa pagtawag ng gabay ni Glenn na sila Tog. "Kaibigan, uuwi na tayo. Salamat sa iyong matyagang paghihintay sa akin." Wika niya sa sarangay. "Walang anuman ho, Ginoo. Nga pala, nasabihan ko na ang iba kong kauri tungkol sa iyong digmaang ilulunsad sa laban sa pangkat ni Andras." Tugon ng sarangay. Ganun ba? Mabuti naman kung ganon. Sige na, tayo na. Labis na akong nangungulila sa ating mga kasama doon, lalo na sa maganda kong kapareha. Wika ni Glenn. Matapos yung sambitin ni Glenn, tumangulang naman ang sarangay at kasunod nun ay nagsagawa na ito ng ritual upang buksan ang lagusang itinanim niya sa kabundukan ng Silay. At ilang sandali lang ang lumipas. Lumitaw na ang malasalaming liwanag sa puno ng akasya at agad na din silang pumasok doon. Habang nasa lagusan sila, galak na galak si Glenn na muling masilayan ang bayang kanyang pinagmulan, lalo na ang kanyang kaparehang si Luisa. Makalipas ang ilang minuto, nagawa na nga nilang makalabas ng lagusan. Agad na nilanghap ni Glenn ang sariwang simoy ng hangin. Ngunit agad naman na naagaw ang kanyang atensyon sa kabundukan ng bako nang maramdaman niya ang kakaibang presensya ng bundok na tila ba binabalot na ito ng napakaraming salot. "Ginoo, siguro ay nararamdaman na rin ni Andras ang pagdating mo dito sa lugar. Di naman nagkakaganya ng presensya ng bundok na yan kapag umuuwi ako dito. Ngayon lang yan." Wika ng sarangay habang nakamasid din sa kabundukan ng bako. Siguro nga kaibigan.
At mukhang mas lalong lumakas pa ang puwersa ng mga demonyo. Pero di bale, ngayong nandito na ako, buburahin natin ang lahat ng negatibong presensyang bumabalot sa lugar na yan. Tugon ni Glenn sa sarangay. Matapos ng kanilang pag-uusap, ipinakilala ng sarangay ang mga kauri niya kay Glenn na makakasama at makakaisa niya sa pakikidigma laban sa pangkat ni na Andras. At sinabi din ng sarangay na ang kauri niya ang nagbantay sa baryo habang si Glenn ay wala pa. Agad naman niyang kinausap ang mga yun at pinasalamatan ng lubos at taus-puso. Makalipas ang ilang oras, napagpasya na ni Glenn na tumungo sa baryo. Pagdating niya sa baryo, bumungad sa kanya ang mga taong abala sa paggawa sa kani-kanilang mga sakahin. Nang makita siya ng mga ito, kunot noong pinagmasdan siya ng mga yun, yung tipong kinikilatis at kinikilala siya. Mahaba na kasi ang buhok niya ng mga panahong yun at medyo malago na rin ang kanyang bigote. Tinubuan na rin siya ng konting balbas. Mga kasama, ako to, si Sargento Glenn. Masaya akong makita kayong lahat na nasa maayos kayong kalagayan. Pangungusap niya sa mga taong pilit siyang kinikilala. At nang masabi ni Glenn ang kanyang pangalan, biglang bumakas sa pagmumuka ng mga taong yun ang ngiti at labis na kasiyahan habang nagtitinginan sa isa't isa. Agad siyang nilapitan ng mga ito at nang masigurado ng mga itong si Glenn nga ang kanilang nasa harapan, agad siyang niyakap at masaya siyang kinumusta ng mga ito. Habang may isang nagtatatakbo sa baryo upang ipamalita ang kanyang pagdating. Mga kabaryo! Nandiyan na si Glenn! Dumating na si Sargento Glenn! Ayos lang ako mga kasama. Tara, dun muna tayo sa looban mag-usap-usap. Sagot niya sa pangungumusta ng kanyang mga kasama. Agad na bumungad sa kanya ang mga taong nakamasid lahat din sa kanya. At may isang dalaga ang agad na lumapit sa kanya at agad siyang niyakap ng mahigpit. Musta ka na, babe? At tangal mo hindi nagparamdam Akala ko, di ka nababalik. Wika ni Luisa habang lumuluhang nakayakap sa kanya. Nakatagpo ka ba ng hinahanap mo? Ayon kay Tatay Guillermo? Dagdag pa nito. Ayos lang ako, babe. Ikaw, kumusta ka na? Kayo ni Tatay seryo? Sobra akong nangulila sa inyo. Sagot ni Glenn kay Luisa. Oo. Nakahanap ako ng taong makakatulong sa akin. At di lang basta antingero ang nahanap ko, babe. Kundi maituturing na rin na isang ermitanyo. At ang labis na nakakagulat pa may mga kaibigan itong mga aswang na sinasamahan siyang lumaban para sa kabutihan. At may matalik itong kaibigan na isang malademonyong gabunan ayon sa pagkakakilala sa kanya ng mga ibang lahi ng aswang. Dagdag pa ni Glenn. Matapos ng kumustahan, ikwinento lahat ni Glenn ang nangyari sa kanya nung siya ay naglakbay upang humanap ng isang antingero na makakatulong sa kanya upang palakasin ang kanyang mga kaalaman at gamit sa lihim na aral. Halos di makapaniwala ang lahat na naroon nang marinig ng mga ito ang mga naging karanasan ni Glenn, lalo na nang ikwinento niya ang mga digmaang kanyang kinasangkutan, kasama ang magkaibigang antingero at aswang. Matapos niyang magkwento, siya naman ang nagtanong tungkol sa mga nangyari sa baryo nung siya ay wala. At ayon naman kay Manong Sergio at Luisa at sa mga tao sa baryo, mula nung umalis siya, ay wala namang nanggugulo sa kanila. Ngunit pagdaan ng mga ilang buwan at bago sumapit ang isang taon, ay may mga sari-saring nilalang ang bumibisita sa kanila. At iba't ibang uri yon ng aswang. Subalit may mga nilalang na di nila nakikita ang nakikipaglaban sa mga ito at itinataboy papalayo sa baryo. Ngunit kahit ganoon na ang sitwasyon, meron pa ring nabibiktima sa kanila
ang mga aswang para gawing pagkain. Di gaya nung una, ang mga aswang na bumibisita sa kanila ayon sa mga taga-baryo ay may mas mabangis na malaasong nilalang ang umaatake sa kanila. May mga aswang pa na baliktad ang paa at mga aswang na lumilipad na may muka na parang butike na halos labas na ang bungo sa ulo. Ngunit sa di nila malamang dahilan, bigla na lang nagsisilayuan ang mga ito kapag nakakarinig na sila ng malalakas at mabibigat na yabag ng mga paa. Wika ng iilan sa baryo, di nila nakikita ang mga nilalang na nagtatanggol sa kanila laban sa mga aswang. Subalit alam nila na takot ang mga aswang na yun doon dahil sa naglalayuan ang mga ito kapag naririnig na nila ang mga yabag ng mga nilalang na yun. Ngunit ang mga malaasong nilalang ay di nagpapatinag sa mga ito dahil nakikipaglaban yun sa sinasabi nilang nilalang na di nila nakikita. Hindi umaalis kasi ang mga malaasong nilalang na yun hanggat di sila napipinsalaan ng malubha. Nang marinig ni Glenn ang mga kwento ng mga taga-baryo, napangiti siya at muling nagpasalamat sa kanyang isipan para sa mga sarangay. Subalit ang ikinababahala niya ay ang mga malaasong nilalang dahil ayon sa bulong nila Toga ay baka mga gabunan ang mga yun. Yun lang kasi ang may lakas na kayang makipaglaban sa mga sarangay. At Glenn, iho, minsan nakikita rin namin ang iilang mga panahuing nakatalukbong na may mga dalang sulo ang nakatayo sa paanan ng kabundukan na tila ba may ginagawang ritual ang mga ito. Sa pagkakaalam ko nasabi na to sa akin ni Tatang Guillermo nung nabubuhay pa siya, na kapag nahuli mo sa akto ang isang nilalang na ganon, ang ginagawa siguro, nagbabaon yun ng bitag sa paligid o yung tinatawag na bagat. Pagsasalaysay ni Manong Seryo. Nang marinig ito ni Glenn, napatango na lang siya habang walang imik. Nang mga sandaling iyon ay madilim na ang paligid dahil sa tagal ng kanilang mga naging pag-uusap. Di na nila namalayan pa ang pagtakbo ng oras. At dahil sa madilim na ang paligid, napagpasyahan na nila ang magpahinga ng oras na yon. Lumipas naman ang buong magdamag na wala namang kakaibang nangyari. Pagdating ng umaga, sa araw na yon, lumabas si Glenn sa baryo upang maglibot-libot upang masiguro ang seguridad ng baryo. Nagtatanim siya noon ng mga pangontra sa bawat dako ng baryo. Habang ginagawa niya yun, napansin niya ang isang tao na nakatitig sa kanya habang siya ay nagbabaon ng mga pangontra sa paligid. Nakasuot yun ng rubang itim at may talukbong, subalit litaw ang pagmumuka nito. Nagkatitigan silang dalawa at naramdaman ni Glenn na di ordinaryong tao lamang ang panauhing iyon. Bigla iyong ngumisi sa kanya habang itinuturo siya nito. Nang lalapitan na niya sana ito para kumprontahin, nang bigla itong tumalikod sa kanya at kisap-matang nasa paanan na kaagad ito ng kabundukan habang bumubulong sa hangin ng "Umanda ka! Mamatay kayo lahat! Malaki ang galing sa'yo ng aming Panginoon! Di ka na sana ng bumalik pa!" Bulong nito sa hangin na malinaw na naririnig ni Glenn bago tuluyang maglaho sa kanyang paningin. Lumipas pa ang ilang araw. Marami nang nasasagap si Glenn na negatibong enerhiya ang palaging lumalapit sa kanilang baryo. Ang mga dati niyang kasamang sundalo magbantay ng maigi sa bawat dako at hangganan ng baryo. At si Glenn naman noon ay laging nakabantay sa buong paligid na siyang magbibigay ng kaalaman sa kanya
kung sakaling may paparating na mga di inaasahang mga nilalang. Sa tuwing makakaramdam siya ng presensya ng kaliwa, agad niyang tinutungo ang pinagmumulan nun, subalit kaagad yung nawawala. Dahil sa ganoong mga pangyayari, mas pinili muna ni Glenn na paghandaan ang bawat kaganapang di niya inaasahan. Humingi siya noon ng sapat na mga bala sa kanyang dating mga kasamahang sundalo at kanyang inusalan yun ng mga orasyon na may kasamang sumpa. Inilagay ni Glenn ang mga bala na yun sa isa niyang pistola at diplatong barel na naubusan na ng bala noong nagdaang digmaan. Mas pinatalim niya rin ang kanyang machete na pinupurol na ng kanyang karanasan sa pakikipaglaban. Inalayan niya rin ng mga dasal ang kanyang tangang mutya noon at kanyang mga kagamitan sa katawan na may kaugnayan sa kapangyarihan ng kidlat. Pinalakas pa niya noon ang bakod na naibibigay sa kanya ng kanyang tsaleko upang mas maging matatag ang kanyang pangangatawan kung sakaling biglang may mangyari na di inaasahan. Sa ilang araw na paghahanda ni Glenn, wala namang kakaibang nangyari. Tanging pagpaparamdam lamang ang kanyang nararamdaman noon buhat sa mga kampon ni Andras. Maski bago pa lamang sa kanyang pandama ang mga presensya ng mga ito, alam niyang alagad ni Andras ang mga nilalang na yun. Hinahayaan lang naman siya noon ni Luisa at ni Manong Seryo sa kanyang ginagawa, sapagkat alam nilang para din yun sa kaligtasan ng lahat ng nasa baryo. Isang gabi, napansin ni Glenn ang pagsisigalawan ng mga talahib sa di kalayuan mula sa baryo at mula sa malawak na damuhan kung saan ay hangganan naman ng baryo. Napansin niya ang isa namang panauhin na nakatayo habang nakasilong sa isang puno. Pansin niya din ang mga namumula nitong mga mata sa kabila ng talukbong nito mula sa maitim nitong kasuotan. Sumenyas na si Glenn noon sa kanyang mga kasama na magsipasok na sa mga kubo sa baryo dahil sa alam niyang mga aswang ang nasa paligid. At kapag nag-umpisa ng umatake ang mga yon, ay walang laban ang kanyang mga kasama sa mga nilalang. Latog, sa palagay mo, marami ba sila? At sa tingin mo, sino ang taong yon na nakatayo sa ilalim ng isang puno? Wika ni Glenn habang kinakausap si Latog sa kanyang isipan. Di rin ako sigurado, Ginoo. Pero wag kang mag-alala. May mga kasama ka. Hindi ka makikipaglabang mag-isa kung sakaling umatake ang mga yan, Ginoo. Sagot ni Latog sa kanyang isipan. Dahil sa sinabi naman ng kanyang gabay, inilibot niya ang kanyang paningin sa buong paligid. At doon ay nakita niya ang mga sarangay na nakakubli lamang sa bawat puno at nag-aabang sa gagawin ng mga nilalang. Dahil sa kanyang nakita, nagkaroon siya ng lakas ng loob upang kumprontahin ang panauhing nakasilong sa lilim ng isang puno. Ang sandaling yun ay maliwanag ang buwan kahit na di pa kabilugan. Sa marahan niyang paglalakad para lapitan ang panauhin, nakausal na siya ng mga pambakod sa katawan at mga orasyong ibinulong niya sa hangin gamit lamang ang kanyang isipan. Ginoo, mag-iingat ka. Alam kong alam mo na di siya nag-iisa. Wika ni Latog. Sa ngayon ay ang mga sarangay lang ang tangi nating masasandalan kung sakaling malagay tayo sa alanganin. Dagdag pa nito. Nang marating na ni Glenn ang madawag na talahiban, magsasalita sana siya noon nang biglang may nagsilitawan sa talahiban na mga nilalang. Kakaiba ang mga itsura noon sapagkat pinaghalong itim at puti ang balat ng mga ito. Namumula din ang mga mata ng mga ito at mahahaba din ang mapuputing buhok ng mga yun at may mga nakausling buto sa bawat kasukasuhan ng katawan. At laking gulat niya
nang makita niya ang kabuuan ng itsura ng mga yon. Nakita niya kasing baliktad ang paa ng mga ito. Imbis na paharap ay nakaharap yon sa likuran. Napaatras ng marahan nun si Glenn habang binubunot ang kanyang machete. Nang sandaling yun ay ang pistola lamang ang kanyang dalang baril na kanya na ring binunot. Pero nag-umpisa ng nagsilantaran ang mga nilalang mula sa talahiban habang marahan na siyang sinusundan. Ang nakakapagtaka lamang ng sandaling yun, nakakaramdam si Glenn ng presensya ng isang gabunan. Sinulyapan niya ang mga panauhing nakasilong noon sa isang puno. Subalit wala na ito doon. Umusal si Glenn noon ng mga orasyong pangkumbating pisikal upang bahagyang mapatigil ang mga dangar na aswang. Dangar ang tawag sa mga aswang na yun. Nagwika ang isa sa mga yun habang nakatitig sa kanya. Ikaw ba? Ikaw ba yung taong pinamamatyagan sa amin ni Panginoong Andras? Mukha naman pipitsugin ka lamang, bata. Ano ba ang kinakatakot sa'yo ni Panginoong Andras? Uwi ka ng isang dangar. Nasa mahigit 10 ang bilang ng mga ito na siya namang ipinagsawalang bahala na lamang ni Glenn dahil sa alam niyang nasa paligid lamang ang mga kasangga niyang mga sarangay na handang makipaglaban sa halili niya. Makalipas ang ilang segundo, sumagot naman si Glenn. Masyado kayong mapanghusga, mga demonyo. Di nyo ba alam na ang panghusga sa isang tao na di nyo pa lubusang kilala ay isang kamangmangan? Dahil baka di nyo alam na ang panghusga nyo ay siyang sisira sa inyo o di naman kaya ay maging sanhi ng kamatayan nyo. Pero nagulat naman nun si Glenn at biglang napalingon sa kanyang likuran at mabilis na umiwas nang magwika sila Tugnang. Ginoo! Sa likuran mo! Wika nila Tog sa isip ni Glenn. Mabilis siya noong lumingon sa kanyang likuran at mabilis na iniwasan ang atake mula sa kanyang likod ng isang malaasong nilalang. Laking gulat na lamang ni Glenn nang makita niyang isang gabunan ang umatake sa kanya mula sa likuran. Agad yung tumungo sa halili ng mga dangar na aswang habang nagwiwika ng, Siguro nga'y tama ang aming pinuno. May tinatago kang abilidad, tao. Subalit kailangan ka naming paslangin sa ngalan ng aming pinunong pinaglilingkuran. Nakapagtatakang nilikom niya ang kagaya namin para sa iisang taong kagaya mo. Ngayon, magkakaharap na tayo. Ipakita mo sa amin na dapat ka nga naming katakutan. Dahil kung hindi, pagpipira-pirasuin namin ang iyong katawan at pati na rin ang mga taong iniingatan mo sa baryong yan ay madadamay. Kung wala ang mga sarangay, matagal nang ubos ang tao sa baryong yan, tao. uwi ka ng gabunan habang pinagkikiskisan ang mga mahahaba nitong kuko. Nang marinig ni Glenn ang tinuran ng gabunan na yun, nag-umpisang uminit ang kanyang tenga at tumalim ang paningin habang sumasagot sa gabunan ng, Ganun ba? Yun ba ang nais nyo? Ang mabilisang kamatayan para sa inyo? Pagbibigyan ko kayo. Gigil na wika ni Glenn kasunod ng pagtawag niya ng pangalan nila Tog. Sa paglitaw nila Tog sa tabi ni Glenn habang umaangil, kasabay pa ng bugso ng damdamin ni Glenn, nagsilantaran na rin ang mga sarangay na nakaabang lamang sa mga mangyayari. At nang makita ng gabunan sila Tog at ang mga sarangay, tila ba naging balisa ito at hindi mapakali. At ang mga kasama nitong dangara
at ang mga kasama nitong dangara ay nagsiangil habang nakamasid sa grupo ni Glenn. Kaisa mo? Kaisa mo ang mga sarangay? At bakit may kasama kang nilalang na sa pagkakaalam ko ay bahagi ng hukbo ng ribong kilat? Ang diwata ng kidlat. Pero, ibale. Nandito na rin lamang kami. Nakahanda kaming makipagtuos sa inyo. Uwi ka ng gabunan. Tapos ay nagpakawala pa ito ng isang malakas na pag-alulong. Nang sandaling yun ay nagwika si Glenn ng, Latog, ikaw muna ang bahala dito. Kukunin ko lang ang mahabang kargada ko. Mabilis lang ako. Uwi ka ni Glenn. Sige, Ginoo. Kakailanganin natin yon dahil mga aswang nalipad ang tinatawag ng gabunang ito. Tugon nila Tog. Matapos noon ay mabilis na tumakbo si Glenn pabalik sa kanilang tahanan sa baryo upang kunin ang diplato nitong baril. Nang makarating siya sa kanilang tahanan, dali-dali siyang kumatok. Oh, Glenn, anong problema? Mukhang nagmamadali ka. Salubong na wika sa kanya ni Manong Seryo. Mamaya ko na po ipapaliwanag, Itay. Babe, Luisa, dumito muna kayo. Huwag na huwag kayong lalabas ng tahanan. May nakakasagupa kaming mga aswang. Sige na, isarado nyo ng maigi ang pintuan at bintana. Uwi ka ni Glenn at dali-dali itong lumabas ng tahanan. Bit-bit ang diplatong barela at 2 pistola. Mula sa di kalayuan, habang siya ay nananakbo, kitang-kita niya ang unti-unting pagdami ng mga aswang na lipad sa himpapawid. Sinalatog at mga sarangay naman nun ay kasalukuyan ng kinakaharap ang gabunan at ang mga dangar na aswang. Kinalaban nun nila Tog ang gabunan at ang mga dangar naman sa mga sarangay. Di na niya yun pinagtuunan ng pansin sapagkat alam naman niyang di sasapat ang bilang ng mga yun sa lakas ng mga kasangga niya. Mas pinagtuunan niya ng pansin ng mga lipad na aswang noon na tuluyan ng nagsilitawan sa himpapawid. Patungo sa baryo ang iba sa mga ito. Kaya naman habang nananakbo si Glenn ay inumpisahan na niyang kalabitin ang gatilyo ng kanyang hawak na baril. Kitang-kita ni Glenn kung paano mangisay ang mga mansalawan na aswang nona sa ere bago ito bumagsak sa lupa habang umuusok ang mga katawan. Bumabalik ang mga ito sa orihinal nitong anyo bilang tao bago tuluyang maagnas dahil sa orasyon ng mga bala ni Glenn na may basbas ng pangil ng kidlat. Dahil sa pagpapaputok ni Glenn ng kanyang barela, nakita niya ang iba sa mga mansalawan na mabilis na nagsiliparan papalayo sa lugar at natungo sa kabundukan. Tanging naiwan na lamang nun ay ang mga dangar at ang isang gabunan na pinagtutulungan ng mga sarangay at nilatog. Lasog-lasog na ang ibang katawan nun ng mga dangara dahil sa pagsuwag ng mga sarangay gamit ang mga sanga-sanga nitong sungay at pagsapak ng mga ito sa mga nilalang. Ang mga gabunan naman nun ay sugatan na dahil sa mga pagkalmot at pagkagat dito nila Tog.
Nagmamadaling tinungo yun ni Glenn at kaagad na tinulungan ang kanyang mga kasama sa pakikipaglaban. Sa paglapit niya sa mga ito, isang lieg ng mga dangar ang kaagad niyang natapyas. Pinagpapapatay nila noon ang mga dangar at itinira na lamang ang gabunan na nooy lupaypay na ang katawan dahil sa pagharap nito sa elemento ng kidlat na si Latog. Latog, huwag mong tuluyan ng isang yan. May mga nais lang akong malaman kung paano nagkaroon ng gabunan sa lugar na ito at sa kung ano ang kasalukuyang binabalak ni Andras. Wika ni Glenn nang mapagtanto nila na ang gabunan na lamang ang natitira. Sa paglapit nun ni Glenn sa gabunan na bumalik na sa pagiging tao, pinutol niya rin noon ang mga litid nito sa paa upang di na yun makatakas pa. Pinabitbit niya ito kay Latog patungo ng baryo. Nang marating nila ang baryo, agad nilang dinala ang nilalang na yon sa likod bahay ni Luisa at doon ay kinausap nila ito. Sa bawat maling sagot nito kay Glenn ay pinuputol niya ang mga daliri nito sa paa. Sinasapak niya din ito. Marinig lamang mula dito ang mga impormasyong nais niyang malaman ukol kay Andras. Tinotorture niya kumbaga. Dahil sa mga pahirap na ginagawa ni Glenn sa gabunan, di naglaon ay napagtagumpayan niyang napagsalita ang gabunan ukol sa mga ginagawang plano ni Andras. Ayon sa gabunan, si Andras ay binabalak na sakupin ang lahat ng baryong nasasakupan ng kabundukan ng Baco. Gagawin niya yun upang pagkunan lamang ng mga pagkain at ang iba naman ay gagawin nilang aswang upang mas maparami pa ang alagad nito. Ayon pa sa gabunang yun, ang mga kagaya niya ang gagawa ng pamamaraan upang mas dumami ang uri nila sa pamamagitan ng pangyayangkaw. Walang palalampasing tao si Andras sa nasasakupan ng kabundukan ng Baco na hindi napapasailalim sa kanyang kapangyarihan. At lahat ng tumaliwas sa kanya ay kanyang papaslangin at ipapakain niya sa kanyang mga alagad. Ayon pa sa gabunan na naghahanda pa lang si Andras sa kanyang mga plano, subalit meron ng iilang maliliit na sityo ang kanyang nasakop. Ginawa na niyang pagkain ang iba at ang iba naman ay puwersahang ginawang aswang upang maging alagad niya. Dagdag pa ng mga gabunan na kung nais ni Glenn na hadlangan ang mga plano ni Andras ay kailangan nilang kumilos sa lalong madaling panahon. Dahil kapag sumapit ang pulang buwan ay mag-uumpisa ng kumilos ang mga kampon ni Andras upang manakop ng ibang bayang nakapalibot sa kabundukan ng Baco. Dahil kapag nahuli si Glenn at siya ay nag-iisa lamang, ay maaaring mahirapan na siya o di kaya naman ay mamatay na siya sa pakikipaglaban kay Andras kapag nagkataong makabuong muli ito ng lihyon ng mga demonyo. Dahil sa mga narinig ni Glenn, halos kumulo ang dugo niya dahil sa kademonyohang binabalak ni Andras. Ngunit pinili niyang maging mahinahon sa kabila ng galit na kanyang nararamdaman. Iniisip niya ang kaligtasan ng kanyang mga kababaryo at lalo na si Manong Sergio at Luisa na kanyang iniirog. At bagaman malayo siya sa tunay niyang pamilya na nakatira sa bayan ng Socorro, ay iniisip din niya ang kaligtasan ng mga ito dahil sa kilala rin ni Andras ang buong pamilya ni Glenn. Matapos marinig ni Glenn ang mga nais niyang sabihin ng gabunan, pinaslang niya na ito nang di pinapahirapan pa. At bilang pasasalamat sa nilalang, maayos niyang inilibing ang katawan nito sa may punong sinilungan ng gabunan.
Matapos ng kaganapan, napagpasya na ni Glenn na umuwi muna sa baryo. Ang mga sarangay naman noon ay nagsibalik na sa kani-kanilang pwesto. Ngunit sa pag-uwi ni Glenn, madadatnan niya ang isang pangyayaring di niya inaasahan. Nang marating niya ang baryo, napansin niyang napakatahimik. Kampante naman siya noon sapagkat alam niyang walang makakapasok na mga aswang sa baryo dahil sa mga pangontrang ibinaon niya sa paligid. Sa kanyang paglalakad, laking gulat niya nang bigla siyang matisod sa kanyang dinaraanan. Pagyuko niya noon upang tignan ang bagay na nabangga ng kanyang paa. Nagimbal si Glenn noon nang makita niya ang isang katawan ng sundalo na nabali na ang leeg at butas-butas ang dibdib at sikmura. Inilibot niya noon ang kanyang paningin upang hagilapin sana ang nilalang na maaaring may gawa noon. Ngunit wala siyang makita at marinig kundi ang katahimikan lamang ng baryo. Latog, ano sa tingin mong may gawa nito? Tanong ni Glenn sa kanyang gabay. Hindi ko rin alam, Ginoo. Maaaring nilansi lamang tayo ng ibang aswang na ating nakalaban para malayang makapasok dito ang iba pa nilang kasama. Tugon naman nila Tog kay Glenn. Dali-daling tumayo nun si Glenn upang libutin ang baryo. Magkahiwalay na tinahak nila Tog at Glenn ang baryo upang mas mapadali ang kanilang paghahanap. Sa paglibot ni Glenn sa baryo, nakita niya ang isang nilalang na may malalapad na pakpak na nakadapo sa isang kubo. At tila ba kasalukuyan itong nambibiktima. Nakasuot kasi sa bubungan ang ulo nito. Agad niya yung binato ng mga orasyon na siya namang nagpalaglag sa nilalang mula sa bubong. Pagbagsak nun sa lupa, di na ito makagalaw dahil sa mga tigalpong ibinalot niya rito. At nang katukin niya ang kubo na yon kung saan nanggaling yung aswang, nagising ang mga tao dahil sa ingay na nilikha ni Glenn. At imbis na pagbuksan muna siya ng mga ito, pagsisisigaw ang kanyang narinig na tila ba namatahan ng isang membro ang pamilyang yon. Anak! 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 Ano nangyari? Pagkatapos nun, nang buksan ng padre di pamilya ang pintuan ng kanilang tahanan, agad na tumambad kay Glenn ang katawan ng isang bata na maputla na ang kulay ng balat na tila ba naubusan ng dugo at wala ng buhay habang nakatirik ang mga mata. Nang dahil sa kaganapan, mabilis niyang tinungo ang katawan ng aswang na kanyang tinigalpo. At walang pakundangan niya itong pinagbababaril gamit ang kanyang pistola. Matapos niyang gawin yun, muli siyang bumalik sa tahanan kung saan nambiktima ang aswang. At manikluhod pa si Glenn na humingi ng kapatawaran dahil sa nahuli siya sa kanyang pagdating. Agad naman siyang pinatayo nun ng padre di pamilya ng tahanan at sinabing wala siyang dapat ihingi ng tawad dahil sa wala naman siyang kasalanan at walang dapat ibang sisihin maliban sa mga nilalang na pinaghaharian ang kabundukan ng Baco. Pinatayo na siya noon ng pamilya ng namatay na bata at sinabihang tunguhin niya ang ibang dako ng baryo upang tulungan ang iba pa na nangangailangan. Baka kasi sa ibang dako ng baryo may umaatake pang mga aswang. Nang marinig ni Glenn ang sinabi sa kanya ng pamilyang yun, mabilis siyang tumayo at nagpaalam. Sa kanyang lakad-takbong ginagawa sa paglilibot sa baryo, napansin niya noon ang ibang sundalo na nakahilata sa lupa at duguan din. Agad niyang nilapitan ang mga yon upang tanungin sa kung ano ba talaga ang nangyari.
Sarento, kakaibang umatake ang mga aswang na lipad ngayon. Masyado silang tahimik kung kumilos. Di namin namalayan na nasa malapit lang pala sila. Buti na lang nakapanlaban pa kami. Kaya di nila kami napatay. Wika ng isang sundalo na sugatan. Hayaan niyo muna sila. Batid kong wala na sila dito sa baryo. Halina kayo sa bahay. Gagamutin ko muna kayo. Mabilis na tugon ni Glenn sa mga sundalo na nagtipon-tipon sa iisang lugar habang sugatan. Mabilis namang sumunod sa kanya ang mga ito kahit na iika-ika pa yung iba. At pagdating niya sa kanilang bahay, sumakto namang dumating din ang kanyang gabay. Ginoo, wala na ho akong namataang mga aswang sa paligid ng baryo. Malamang ay nakaalis na sila. Nahuli tayo, Ginoo. Marami ang nabiktima ng mga aswang dito. Wika nila Tog. At nga pala, Ginoo, nagtungo ako sa kinaroroonan ng ating kaibigang Sarangay. Ngunit kasalukuyang wala siya doon. May tinungo daw ito na lugar, sabi ng kanyang mga kauri. Dagdag pa nila Tog. Kailangan nang maampat ang pananalakay ng mga aswang na yan. Maganda ka, Latog. Sabihan mong mga Sarangay. Tayo naman ang sasalakay. Wika ni Glenn habang nilalapatan ng mga lunas ang mga sugat ng mga kasamahan niyang sundalo. At nandun pa si Manong Seryo. At kahit na di nakikita ni Manong Seryo ang kinakausap na nilalang noon ni Glenn, sumingit siya sa usapan ng mga ito. Glenn, iho, uminahon ka. Huwag kang magpadalos-dalos. Pag-isipan mo munang mabuti ang mga nais mong gawin. Kung ikaw lang mag-isa ang susugod sa kuta ni Andras, baka mapahamak ka, iho. Pag-uwika ni Manong Seryo. At doon ay sumulpot naman si Luisa sa likuran ng kanyang ama. Oo nga, babe. Magunos dili ka. Natatakot ako sa binabalak mo, babe. Baka kung mapano ka at di ka na makabalik. Pag-uwika naman ni Luisa. Nang matapos na niyang lapatan ng mga lunas ang mga sundalo, tinugon naman niya ang mga sinabi sa kanya ng mag-amang Luisa at Manong Seryo. Tay, wag ho kayong mag-alala. Si Andras na ang nagbigay ng hudyat para kitlan ko siya ng buhay. Sobra na ang kanyang ginagawa. Marami nang nadadamay sa kanyang kademonyohan. Kailangan ko nang kumilos at kumibo, itay. Wika ni Glenn kay Manong Seryo na di siya sinagot pa dahil sa nakita nito ang pagiging seryoso ni Glenn. Matapos niya yung masabi, lumapit naman siya kay Luisa at marahang hinaplos ang muka habang nagsasabi ng, Babe, huwag kang mag-alala. Babalik ako, pangako. Ipagdasal niyo na lang ako ni Itay na sana ay gabayan ako ng puong may kapal. Pangako, babe. Babalik ako. Wika naman niya kay Luisa sabay yakap ng mahigpit. Matapos yun ay ang mga kasamahan niyang sundalo naman ang kanyang kinausap. Mga kasama, dito na lang muna kayo magpahinga. Ako na ang bahala. Magtiwala lang kayo sa akin. At pinapangako ko, dala ko ang ulo ni Andras pagbalik ko. Wika niya sa kanyang mga kasamahang sundalo. Sige ho, Sarento. Mag-iingat ho kayo. Tugon sa kanya ng mga nanghihinang mga sundalo. At kahit na nanghihina ang mga ito, pilit yung tumayo at sumaludo kay Sargento Glenn. At ganun din naman si Glenn bago siya lumabas na ubo. Dala-dala niya noon ang kanyang mga kargada at mga iilang kagamitan na magagamit niya sa pakikipaglaban at pag-akyat sa bundok. Sa paglabas ni Glenn sa intradang bakod ng baryo, agad naman siyang sinalubong nila Tog habang nagwiwika ng, Ginoo, nasabihan ko na ho sila. Tayo na lang ho ang hinihintay nila. Sige, tayo na. Tugon ni Glenn. Sa pagsambit niya noon,
Agad na siyang umabante patungo sa paanan ng kabundukan. Kasabay niya noong naglakad ang mga sarangay habang sila Tug naman ay loob sa kanyang katawan. Nang bahagya na silang nakalayo sa baryo, muli niyang sinipat ang kabuuan nito upang siguraduhin walang nagtatagong mga nilalang na maaaring makapinsala sa mga tao habang siya ay wala. At nang masigurado na niya na walang ibang nilalang na nagtatago sa paligid, itinuon na niya ang kanyang atensyon sa kanyang nilalakaran. Makalipas ang ilang minuto, narating na nila ang paanan ng kabundukan. Bahagya sila noong napatigil nang naramdaman nila ang mga bitag na nakatanim sa paligid. At upang maiwasan nila ang magtamo ng pinsala sa mga bitag na may mga orasyong maaari sa kanilang kumithil, umusalsiglin noon ng mga orasyon upang basagin ng mga bagat na nakatanim sa buong paligid. Nang masigurado na nilang ligtas ang paligid, muli na silang nagpatuloy sa pag-akyat ng bundok. Lahat naman sila nooy nagtaka dahil sa napakatahimik ng paligid. Wala din silang nararamdamang kakaiba. Latog, sabihan mo nga ang mga sarangay nating kasama na maging alerto. Di magandang pakiramdam ko sa paligid eh. Nasa bungad pa lang tayo ng kabundukan. Di na maganda ang sitwasyon ng kapaligiran. Mas mapanganib ang ganitong tema ng paligid. Wika ni Glenn habang maiging nagmamasid sa buong paligid na patuloy lang sa paglalakad ng marahan. Sige, Ginoo. Makalipas ang ilang oras ng kanilang paglalakad habang papaakyat sa kabundukan, nadapo sila sa kung saan naganap ang pakikipaglaban nila sa mga maranhig noon. Nasa harap na sila noon ng tabag na lupa. Aakyatin na sana ni Glenn ang bahaging yun nang bigla siyang matigilan nang may mga nilalang na nagsilitawan sa itaas ng bahagi ng tabag na lupa. Napakaraming mapupulang mga mata ang nakatitig sa kanila at meron pang iilang mga nagliliwanag na kulay dilaw na mga mata ang nakahalo sa mga iyon. Ginoo, gabunan at mga dangar na mga aswang ulit yan. Ngunit sa pagkakatansya ko ngayon, 3 beses na mas marami ang mga ito kumpara sa mga sumalakay sa baryo.